to CamSur. Why no wakeboards? Because there's more to CamSur than just flashy water sports. Marami ring mga ganitong eksena na pampelikula ang dating. When one experiences nature tripping in Lagonoy, CamSur with the 7 visually tantalizing waterfalls and 12 caves, baka sabihin nyo, Mother Nature has favoritism. Welcome to Lagonoy here in CamSur, where you'll definitely be swept off your feet by the drop-dead gorgeous scenery. At nandito na rin ang pinakamalaking walis tambo sa buong mundo! Bicol region, also known as Bicolandia, is located at the southeasternmost part of Luzon. Binubuo ito ng 4 interconnected provinces, namely Albay, Sorsogon, Camarines Norte, and Camarines Sur, at ng 2 island provinces, ang Catanduanes at Masbate. Bicolandia is one huge tourist destination, pero pinakadinarayo dito ang CamSur, ang probinsyang hindi nakakasawang balik-balikan. Napakaswerte po namin dahil kabubukas lamang po ng NAIA Terminal 3 nitong mga nakaraang araw. Alam mo ba yun? Ang tagal pinagdebatihan kung sino nga ba ang dapat maging operator nito, pero finally nabuksan na nga. Talaga? Kasi ang last na narinig ko about this place na may nahulog na ceiling, may mga bagay na hindi umaandar pa, di ba? Hindi, pinasukan na ng tubig. Pinapasukan pa ng tubig. Naman yun. At saka dati, hindi pa matuloy-tuloy na mabuksan to, kaya yung mga hopefuls na magkatrabaho ay nawalan ng opportunity. So now, more people can have jobs in the Philippines. Oo, di ba? Yan ho, nagagawa. Ano? Wala akong sinabi. Wala akong sinabi. Bakit nga naman hindi? From water sports to Paradise Islands, meron ang CamSur. Pero meron pa palang sikreto ang probinsya. And that secret is called Lagonoy, an hour drive from Naga Airport. Lagonoy is a third-class municipality. This picturesque town surprises the usual tourists as it is peppered with pockets of Eden. Something that is more familiar sa mga backpackers, nature trippers, at adventure seekers. Major tourist attraction ng bayan ng Lagonoy ay ang 7 visually tantalizing waterfalls. 3 dito ay accessible para sa mga nature lover tulad namin. Tourism may be an untapped potential dito sa Lagonoy, Camarines Sur. This place is known for its 7 tantalizing waterfalls. At ang pupuntahan natin ngayon ay ang Bilog Falls. Bakit daw bilog? Bilog. Dahil bilog ang mundo. At saka, malalaman po natin yan sa ating paglalakbay. Kaya tingnan natin, hindi ko rin alam. At kapag kayo po ay magtutour, papunta sa mga falls, tandaan nyo lamang po ang inyong mga dapat suotin. Siyempre, kapag mga ganitong nature trip, hindi mawawala ang trekking o lakaran. According to our tour guides, in less than an hour ay mararating na namin ang Bilog Falls. Yun nga lang, mabato raw ang aming lalakaran. Dadaanan kasi ang Umalo-Cabotonan River. Sabi ng direktor namin, kalahating oras na raw kami naglalakad ngayon. Grabe, pagod na kami, pawis na. Pero okay lang yan. Minsan lang naman kami ma-exercise. Lalo na ako! Actually, this is the first time na naglalakad lang 30 minutes, as Direk said. Hindi pa ako napapawisan. Grabe, no? Grabe. Alam mo, itong masaya kapag ganitong klaseng weather lang, di ba? Hindi ka naiingitan, hindi ka napapagod, na-enjoy mo yung mga Scenery! Sa simula ng aming paglalakad, hindi kami nakaramdam ng pagod. Tahimik ang kapaligiran. Malinis ang tubig ng ilog. Pero, nang malapit na kami sa falls, we realized that beholding beauty has its price. Gilid ng bato na lang kasi ang nilalakaran namin. At tanging tali at baging lamang ang aming hinahawakan. Makalipas sa isang oras kami nga ay nakarating na dito sa Bilog Falls. Bilog Falls! Parang hindi mo alam. Hindi, siya hinihintay ko si Mama. Ay, nako po. Pero nagpapasalamat kami sa lahat ng mga tumulong sa amin para kami makarating dito. Nagsama-sama ko ang buong. Kasi Tourism. delikado. Kasi kami dumikit sa'yo, kaya kami nabuhay. Sila lahat, yung tourism. Maraming salamat Maraming po. salamat sa tourism at ng mga tao dito. Ginawa sa nila Lagonoy. Ginawa nila ng paraan para kami makarating dito sa napaka
Gandang falls na ito. Soothing nga. Soothing is the word. Bakit soothing? Kasi pag napakinggan mo daw yung water, sound ng water, it relaxes the soul. Bro, kung bubuksan ko yung gripo sa amin sa bahay, pareho din naman eh. Kaya ngayon, susubukan ko ni Kian Mag-swimming. mag-swimming. Yeah, Pero pero, mabasa yung syempre, damit ko. gusto niya ipakita ang maganda niyang katawan. Hindi, ayoko. Ayoko kasi mabasa. Pero nasan yung mga cat? Wala na eh. Wala na. Huminga ka, bro. Huminga ka. Ako rin humihinga. But the price was definitely worth the trek dahil bumulaga sa amin ang unadulterated beauty ng Bilog Falls, aptly called the Blue Lagoon. The naturally sculptured rock formation as background adds beauty to Bilog Falls. Ang aming next stop, syempre, may lakaran ulit. Ito ang pangalawang waterfalls na aming binisita. Ang tawag na dito ay... Kinahulugan Falls! Bakit ang tawag dito Kinahulugan Falls? Dahil may nahulog at yun ang kinamatay. Ding 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 ding. Pero actually, yung pagdating dito, papunta dito, maganda yung lakad. Hindi siya ganun kahirap. Sana naman ayusin nila yung mga ibang ways papunta sa mga ibang falls, di ba? Para maging more Accessible! sa mga turistang katulad namin. Pag nakakita kami ng ganito, nakakawala ng pagod. Nagiging worth it ang aming pagpunta dito. Sana yung mga taga rito, mapanatili nila ang magandang tanawin na ito. Hindi lang yun, kasabay ng pag-usbong ng development ng turismo dito sa Lagonoy. Sana rin magkaroon tayo ng awareness sa mga taong nakatira dito, di ba? Kasi sinasabi nila, kapag magandang lugar, talagang dadagsa at dadagsa mga turista. And as you were saying, di ba, ang Camsur hindi lang pala Pang CWC, kasi yun yung una kong naisip pag sabing Camsur. But if you really want to discover the place, there's a lot to offer talaga. Crystalline like cascading waters, fascinating rock formations, pang Hollywood setting ang ganda ng Kinahulugan Falls. Adventurer's Paradise naman ang Bulanogan Falls. Compared to Bilog Falls, mas mahirap itong marating. Its natural beauty and lush green vegetation gives the tourist a wonderfully panoramic view of the falls. For the more adventurous tripper, Dawson Caves is a must-see destination. The caves are beautifully lined with stalactites and stalagmites, proof that the cave and the ecosystem that thrives within it is alive. Ano ba yung plano mo sa tourism dito? Nagsimula ako sa Giant Walis Tambo with the help of the mayor para makilala muna ang Lagonoy and then dun step by step na makilala rin ang mga falls. How will you improve this and how would you make this boom? Siguro cooperation din sa mga tao, lalong-lalo na sa mga bawat barangay na mayroong tourist spot. Pero hindi lang gawa ni Mother Nature ang pinagmamalaki ng Lagonoy. Ang St. Philip and James the Apostle Parish Church ay isa pang added attraction dito. This majestic structure is made from mortars, adobe slabs, honey, and high-quality lumber. Nakalagak dito ang dalawang patron saints ng bayan, sina St. Philip at si St. James the Apostle. The town of Lagonoy is also home of the finest samuhod, walis tambo para sa ating mga kasambahay. Andito po tayo sa number 1 paggawaan ng best friend ng mga kasambahay ay ang Walis Tambo. Saan? Ano bang history ng Walis Tambo? Dito sa amin, ang Walis Tambo, kumbaga sa tawagin dito ay lasa, hindi namin pinapansin yon. Nung pumuntang taong yon, doon minalaman na yun pala, yun ang ginagawang walis.
Kasi noon, ang ginagamit namin is yung tingting. Oh, matigas yun eh. Oo, sobrang Pero at ngayon, nakita ko, may bago kayo. Hindi lang Lagonoy o Baguio City. Trip na trip pa. Yan ang maganda, yan ang mabenta. So ate, saan ako dapat bumili ng walis tambo? Dito o sa Baguio City? Ay, siyempre dito na. Bakit? Kasi kung ang isang walis namin is umaabot na mga 2 taon, hindi pa yan sira. Wow. Sa mga lahat na kasambahay dito sa Pilipinas, kung maaari, iniimbitahan po kayo na bumili ng aming produkto na matibay galing po sa Lagunoy, sa Marinosur. Thank you po. Samhood making is one of the main sources of income ng mga taga-Lagonoy. Dito kasi matatagpuan ang finest sugbo o tiger grass, which is the main raw material para makagawa ng samhood. At para patunayan na sila ang best maker of finest samhood or soft brooms, isang giant walis tambo ang kanilang ginawa. Ito ay may haba na 11.5 meters. Ang lower part ng walis tambo ay may lapad na 8.5 meters. Ginamitan ng 50 kilos na sugbo o tiger grass ang walis tambo. More or less, 1 ton ang kabuuang bigat nito. The giant walis tambo is not only the people of Lagonoy's livelihood. It's also a reflection of their huge aspirations to someday be a prime mover ng Philippine tourism. Oh, pa-rose-rose ka pa. Marami naman nagkandarapa. Mga trippers, ibig sabihin ng kandarapa ay lalanta ang bulaklak. Ano daw? Ewan ko sa kanila. Ang ating hamon ng bayan, bagamat napakasimple, ay napakasaya naman. Kapag sinabi kong ready, get, set, go, kailangan nila sumakay sa mode of transportation dito sa Lagonoy, ang padjak. Pagdating sa phase 2 ng ating hamon ng bayan, kailangan nilang pulutin ang mga walis tambong ito at pagsamasamahin, dadalhin nila sa starting line. And this is the last part of our hamon ng bayan. Isang platito ng mga iba't ibang delicacies ang maghihintay sa kanila. Ito ang binamban, ampaw, puto tabla, tsokolate, at puto seko. Remember, fastest time wins! Dito sa Lagonoy Camsur, muling masusubukan ang teamwork ng ating dynamic tripper at original tripper. Mauna mga taga Middle East. O, di ba? Ito mga taga Middle East. Ibang klase. Ready na? Ready na. Saan hindi ka happy? Hindi, di ba narinig yung sinabi niya? Ano sabi? Now united. Now twice the trouble. united! Talaga? I'm so happy. Alam mo, Sa hamon. okay na okay talaga pag you get along. Panahon lang yan. Weather. Ready, get, set, go! Si best friend Uma, padjak driver siguro nung past life niya. Seconds! Kailangan po nilang pagsamasamahin ang mga walis tambo na yan. Hindi na po nila kailangan sumakay sa padjak. Pagdating naman sa walisan, mabilis din ang mga trippers magligpit ng mga walis tambo. 27 seconds! Okay, kailangan nyo ubusin lahat ng mga yan. Kailangan nyo pagtulungan, nasa 47 seconds na kayo. Ito talagang mga trippers, basta kainan, walang inaayawan. One minute and 19 seconds. Masarap. 1 minute and 42 seconds. Mabilis nga po silang nakakuha ng mga walis tambo. Ang tagal naman po nilang kumain. Meron pa kayo na iiwang puto seko at puto. Wow! Ang dami mo talaga.
Oh, tapos na. Bakit? Anong lasa? Okay. Ang nakuhang oras ng United Middle East ay 2 minutes and 20 seconds. Beat that. Palagay nyo? Try to beat that. 2 minutes and 20 seconds ang nakuha ng United Middle East. Naku naman, it's girl power time kasama si Karen and Bembem. Ready na kayo? Talaga? Okay! Ready, get set, go! Wow! Disarmed yata sa charm at beauty ng mga challengers ang mga trippers, or for once ay umiiral ang kanilang pagiging gentleman. Seconds, kailangan nilang tumakbo pabalik sa starting line. Let 35 seconds! Yan, you have to eat it. Ako, alam ko, sira ang diet nyo. Kailangan nyo kainin lahat, ha? But something's gotta give. Tila hindi napigilan ni Uma ang kanyang sarili. Ba't ka nga tumulong? Parang nabawasan na. Gusto mo lang kumain? Kailangan nyo maubos yan, ha? Ito may putoseko pa Kailangan dito. pumito. 1 minute and 8 seconds. Mukhang jeta yata ang mga girls. Kulang na lang humingi ng spoon and fork. Table napkin. You want champagne to go with that, girls? Feeling fine dining. 1 minute and 43 seconds. Tandaan nyo, ang nakuha ng trippers ay 2 minutes and 20 seconds. Kailangan nyo lang daligan para manalo kayo, di ba? Baka kayo ang kauna-unang makatalo sa kanila. Ano po yung ingredients? 2 minutes! You have 20 seconds to finish everything. Parang may poise pa rin sila, no? Ang mga Tagalagona ay super. Alam mo naman, dynamic eh. Nakita nyo? Dynamic. Sige, mag-react na. Dapat mag-react. Original pa rin, syempre. 2 minutes and 18 seconds. Naku! Minutes and 27. Tapos na sila. Okay lang. Ang yamang ni Uma. Yeah. Diba? Si Nice Uma one. Kuni marunong maawa. Ang nakuha ng Girl Power Team ay... Kasi naman yun. 2 minutes and 56 seconds. Ang panalo ay mga trippers! Okay lang, you did good, guys. Bakit kayo natalo? Mabait naman ang mga nakalaban ninyo. Pasalamat kayo, mabait ang mga Nice game. Taga-Lagonoy. Thank you for joining our Hamon ng Bayan. Nako, so sa lahat po ng mga probinsyang pupuntahan namin next time, huwag naman kayong pumayag na bibigay nyo lahat ng pagwawagi dito sa trippers. Labanan nyo sila, di ba? Dapat lang. Bicolandia is a haven for people who dig flavorfully exotic and spicy dishes. But beyond the gata and sili-dominated delicacies, matitikman sa Lagonoy ang ilang kakaning sarap pero dising anghang. Pagkatapos ng aming hamon ng bayan, pinuntahan namin ang ilan sa kanilang ipinagmamalaking delicacies. First up, ang Alvarez Puto Tabla. Guys, dito yung puto tabla oh. Halika. Puto Tabla is Lagonoy's own version of the more famous Puto Seco. Kaya itong si Kian, na first time titikim ng Puto Tabla, inusisa kung paano gumawa nito. Nandito po tayo sa paggawaan ng puto tabla. At tatanungin ko po si ate kung paano nila ginagawa tong special delicacy dito sa Lagonoy. Ate, paano ba ginagawa yung pinagmamalaking puto tabla?
ilalagay namin dito sa armahan. Tapos ito pong ano, hari na dito na lang ang... Alam nyo ba guys, na sabi ni ate sa akin kanina, na pwede nyong i-carve yung pangalan nyo. So ganun po ka-social. So kung gusto mo lagay yung pangalan ng minamahal mo, pwede mo pong ipa-carve sa kanila. Tapos ilalagay nila dyan. Alam nyo ba, pwedeng kainin ang puto tabla in 2 ways. Yung isa po, steam pwede nang kainin after. Pwede na akong kakainin. At yung isa, pagkatapos i-steam, ihawin o toast. Ito toast. To-toast nila po. So, mas crunchy siya. Pero hindi ko pa natikman talaga yung steam. Yun ang gusto kong lasahan. Ito yung ano, yung bagong steam. Kaya steam lang namin. Oh, hati tayo. Hating kapatid dati. Okay. Oh, masarap po yan tikman. Parang tinapay. Mas ano siya? Kailangan ng tubig kasi maano ka. Yung maano sa lalamunan mo. At saka, it's a good snack kasi mabubusog ka agad. Parang kumain ka ng kanin, no? Oo, parang kumain ng kanin itong Simple lamang ang paggawa nito. Kalimitan nga, 5 minuto lang. Gawa na ang puto tabla. Sunod namang namin pinuntahan ang paggawaan ng binanban, isang kakanin na pinsan ng biko. Pero di tulad ng puto tabla, mas may siyensya at art ang paggawa nito.